Kaugnay pa rin sa mga pagbabago sa MRT, mga kausap natin si Transportation Secretary June Abaya. Magandang umaga po, sir. Hi, magandang umaga, Howie. Magandang umaga, Karen. Magandang umaga sa ating mga kabayan. Sana maayos ka na, Howie, sa iyong aksidente. Ay, salamat po. Sir, kauulat lang namin na naayos na yung karamihan ng escalator, pero naobserbahan po na hindi pa pinapagamit ng mga otoridad yung escalator sa North Avenue Station kaninang umaga. Kapag sobrang dami daw ng pasahero, ano ho yung posibleng mangyari pag dumami yung pasahero dito sa escalator na ito? Well, dyan, Howie, malinaw na natapos na yung pag-repair, rehabilitate ng 12 Schindler escalators. At ngayong umaga, nag-report din sa akin si GM Buenafe na 90% naman ng Mitsubishi escalators ay tumatakbo. Hindi ko alam yung panibagong yung nilalahad mo, Howie. Alamin ko kay GM Buenafe dahil yung polisiya tuwing kailan papatakbin o hindi na umabot sa akin yan. So, sa level ni GM Buenafe po yan. At alamin ko kung anong kadahilanan po. Okay, ngayon isusunod naman yung pagsasaayos ng lahat ng elevator naman sa mga MRT. Alam naman natin hindi naman yan para sa mga karaniwang pasahero pero para sa mga disabled at saka mga senior citizens. Tama po yun. No? Ito po yung Mitsubishi escalator. Sila yata mga 32 po ito. At sinabi nga ng Mitsubishi, hindi na namin kayang i-repair ito bakit kami ang gumawa nito. Sapagkat kulang na yung mga piyesa, wala na. So, papalitan din teknolohiya from hydraulic, gagawin lang cable. So, tinutulungan po kami ng procurement service ng DBM po dyan at ongoing na po yung procurement. Okay, so papalitan yung buong sistema ng mga elevator. So, yun nga, from hydraulic ay gagawin yung cable. So, this will take some time, sir. It's already ongoing. I have to check lang kung ano yung kailan po ang at what stage na po yung procurement. But it shouldn't take long. Ang mahalaga dito ay may nakalaan na pondo at naumpisa na po yung procurement. Okay, Mr. Secretary, sa issue naman ng mga bagon, sinabi noong nakaraang linggo ni MRT Holdings Chair Robert Sobrepeña na hindi raw niya sasakyan yung mga bagong bagon dahil hindi raw ito ligtas at hindi akma sa mga riles dahil pang light rail or subway daw ito. Paki-clarify lang po, ano pong reaction niyo rito? Well, hindi naman siyang world standard para sa safety ng mga bagon. Hindi naman namin kailangan siya, hindi naman siya inhinyero para mag-certify na ang bagon ay safe. In fact, silang dating may-ari dito, kung nagawa lang nilang kanilang trabaho na binili nila yung karagdagang bagon nung gitna ng 2000 at hindi nila kinaligtan yung kanilang tungkulin, hindi na po tayo aabot sa ganitong sitwasyon. Pero nakarana po yan. Ganito, sigurado ko, kung may pera naman siya, pumunta siya sa Dalian, paimbita ko dahil hindi namin magagastos naman yung pera ng pamala para dalhin po siya doon. World-class train manufacturer po ang Dalian. Ang Hong Kong MTR, ang Singapore SMRT, ang Dalian trains mismo in Dalian City ay doon minanufacture yung kanilang mga bagon. So, kalakuhan lang po talaga itong sinasabi niya. Siguro gusto niya mapansin at ganun, again, Howie, no? Galing siya sa MRTH. Yung MRTH, hindi naman yan yung kakontrata namin. Ang dapat natin nakausap is MRTC, Howie. Yung po yung talagang may-ari ng MRTC. So, dapat ang MRTC po nagsasalita. Hindi po yung MRTH po. Okay. Nagkaroon din ng ulat nung isang linggo na nauna raw itong mga bagong bagon. Kasi nagsisimula nung dumating, no? May mga ilang dosenang dadating daw sa taong ito. Nauna daw itong ilang bagong bagon, itong unang batch. Kaysa sa doon sa pag-rehab ng ibang riles. Meron bang rito? May safety issue ba ho dito na hindi pa natapos yung pag-rehab o yung pag-maintain ng buong stretch ng MRT mukhang gagamitin na po itong mga bagong bagon? Well, unang-una, Howie, out of the 48 na bagon na makukuha natin, by the end of the year or January of next year, buo na po yan. Hindi lang isang sen ang pararatingin natin. All 48 or 44 will be with us within
within the year. Related sa tanong mo, yung sinasabing may 5,000 kilometer test, bahagi po yan ng kontrata at kaya naman nating gawin yan at sinabi ng mga engineers at consultants kayang gawin at i-comply yung kilometer test dun sa unang bagon. At mali po yung sinasabi nila na dapat ginawa ito sa Dalian imbis na dito. Sinabi ng engineers that dapat i-testing dito sa actual conditions ng kung saan mag-operate ang tren. So, mga 390 kilometers na po ang naitakbo nitong ikalawang LRB at siguro by the end of the week ay sisimulan na po namin yung tapusin ang 5 kilometer test. At ang talagang objective namin dito at sisikapin namin na yung isang train, ibig sabihin 3 LRB, ay maging available na po sa taong bayan by end of March of this year. Okay, ang sinasabi niyo pong itong mga 48 na bagong bagon, no, totally, which will be all arriving within a year. Ang ibig ba sabihin nito ay dadami po yung mga commuter trips or papalitan nila yung mga lumang bagon? Hindi, Howie, karagdagan ito. So, yung what we have mula nung simula ay 73. So, yan po ay nire-rehab, nire-repair, i-general overhaul ng Busan. At confident kami ay mapapatak natin yan sa reputable at kilala itong Busan Transport Corporation. So, itong karagdagan na 48 ay iakyat ng 67% ang kapasidad ng MRT system. Okay, so so in effect, response ito doon sa pagdami ng mga pasahero ng MRT. So I guess assuming pwede tayong mag-anticipate ng mas konting backlog or traffic sa loob ng mga terminal. Yeah, sana, Howie, ito talaga yung solution sa mahabang linya masikip na tren na dapat ginawa noong 2000 pa, no, the mid-2000s. But unfortunately, sa turuan, dahil ayaw gampanan ng responsibilidad ng may-ari, tayo na po ang nag-exercise after 15 years itong pagbibili ng karagdagan bagon. At believe it or not, may kaso pa ka sa Court of Appeals para pigilin itong paglalabas ng tren na talagang kailangan ng tao. Okay, maraming salamat, Transportation Secretary Jun Abaya. Maging maayos ang ating serbisyo. Thank you.